part 2 ng ating video, mga idol at mga turugsoy. Kung mapapansin po nyo dito mga idol at mga turugsoy, no, ay hindi na po kami ng aking bossing ang gumagawa nito. Bale, nag-hire na po kami ng isang professional na tauhan po ng isang machine shop dahil sa kadahilanan po na yung kinanvas po ng aking bossing dito na hand top, kagaya nga po sinabi ko ng unang video, nabibili po sana kami ng hand top. Kaso nga lang po, may kamahalan po yung hand top na yun. Nagkakahalaga po siya ng mga 800. Kaso nga lang po, ay bibili po rin po kasi kayo dapat ng bala ng barena na malaki. Kasi babarenahan po natin yung ating cylinder head kasi nga yung tornilyo na ikakabit natin dito sa ating block ng makina, since i-oversize po natin siya, kailangan po nating barenahan yung ating cylinder head. So kapag bumili ka po ng bala ng barena, ay nagkakahalaga rin po siya ng 800, mga something 800 mahigit ganun. So kung susumahin nyo po, 800 po yung hand top, tapos 800 din po yung bala ng barena. So sa dalawa na lang yun, magkakahalaga na po yun ng 1,600. So medyo may kamahalan. Since na isang beses po lang naman siya magagamit, kasi nga isa lang naman po yung jeep ng aking bossing, nag-iisa lang yun. Kaya ang ginawa po ng aking bossing ay nag-hire na lang po siya ng isang professional na tauhan ng isang machine shop, sa machine shop professional na merong kagamitan. Kaya ang ginawa namin dito, para hindi na kami gumastos ng malaki, ay nag-hire na lang po kami ng professional na gumagawa talaga na ito, since na meron siyang gamit, para makatipid na rin po tayo at maka-menos sa ating gastos. Dahil hindi na rin po kasi talaga biro yung ginagastos ng aking bossing dito. Kagaya nung una, di ba nga? Nung unang vlog ko, nauna previous pa, nagaling po kami sa calibration ng ating injection pump. So gumastos din po kami doon na medyo may kabigatan na rin. Hindi pa nakakabawi nung gumastos tayo sa ating injection pump, tapos bigla naman bumigay po itong cylinder head gasket natin na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan po nating makaisip ng paraan kung paano tayo makakatipid, pero kailangan naman ay quality naman yung pagkakagawa at wala na magiging aberya pa sa susunod. Di bale makikita po na dito mga idol, mga turugsoy, no, ay binabarinahan na po yung ating cylinder head. Yung nauna ay hinahanta pa na, nire-retrieve na yung ating block ng makina. Tapos ito naman ngayon ay binabarinahan na po yung ating cylinder head para magkasya po yung head nut ng ating binili, para ma-retrieve yun, para magkasya yun, since nga medyo may kalakihan yun sa ating stock na cylinder head bolt. Malaki talaga yun, kaya hindi siya magkakasya sa ating cylinder head. Di bale, magpapasalamat rin po ako dito kay Mandomeng. Siguro po, meron na po nakakakilala dito, no? Sa mga kapwa ko jeepney driver na ang ruta ay Pasig Quiapo, siguro nahahiran rin nila to si Mandomeng. Isa to sa isang veterano ng isang machine shop na hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng machine shop nila, pero maraming salamat po sa inyo, Mandomeng. At nung sumunod naman ay ito na, since nakababa na po yung ating cylinder head, ang ginagawa na po namin dito mga idol at mga turugsoy ay tinatarget na po namin yung ating barbula. Iba-valve lapping na natin siya. Since nakababa na yan, madali na lang, para isang gawaan na lang. Kaya bale, pinagtulungan na po namin ng aking bossing yan. Siya na una doon sa may unahan, sa may number 4, ako sa number 1. Binavalve lapping ko na yan para mabilis kami matapos. Pinagtutulungan na po namin yan mga idol at mga turugsoy, para mapadali yung trabaho namin. Kaya hindi rin talaga biro yung pagiging isang chopper ng jeepney. Kaya once na ikaw ay naging isang chopper ng jeep, kailangan marunong ka rin magawa. Kaya kahit sabihin mo hindi ka marunong magawa, kailangan na meron ka rin malasakit sa inyong operator. Alam mo bakit? Kasi kayo rin naman ang makikinabang nun
Pagka tinulungan mo yung operator mo, mapapabilis po yung paggagawa ninyo ng sasakyan. Tapos pagka natapos yung ginagawa nyo sa sasakyan, jeep nyo, ganon, parehas kayo makikinabang. Hindi naman natin nilalahat pero sa karamihan talaga ng mga jeepney driver, ang gusto lang talaga nila ay biyahe lang ng biyahe. Matamaan akong matamaan, pero kapakapangit nun, kailangan talaga mga idol at mga turugsoy. Meron din po kayong malasakit sa amo ninyo. Give and take lang kayo ng inyong operator, mga idol at mga turugsoy. At pagkatapos nito ay lilinisin na po natin yung ating cylinder head kasi napakaraming debris. Turugsoy, sa pagkakabit naman po ng ating barbula, tapos na namin ganitong i-valve lapping, target ng barbula. Sa pagkakabit ng barbula, mga turugsoy, meron niya mga tanda. Ito, yan. Unang nag-iisang tuldok, kailangan di mo mapapag-shuffle yan kasi kapag nag-shuffle yan, mga turugsoy, di lalapat yan dun sa valve seat na tinatawag, bagsakan ng barbula. May kanya-kanya kasi yan silang may kanya-kanya yan silang butas na pagpapasok ito, kaya kailangan hindi sila magkaka-shuffle. Kaya may mga tanda na ganyan yan. Ito, number 2, dalawang tuldok. Kasi kapag nagkabali-baligtad dyan, may tendency, mga turugsoy, na mag-uusok po yung tambucho ninyo ng kulay itim. Lalabas yung mga carbon doon. Kasi nga, hindi lapat yung barbula nyo doon sa may valve seat nya. Kailangan lapat na lapat yan. Kaya may mga palatandaan na ganyan yan. Ito, number 4. Ito, number 3. Okay ba? Coating 3B lang yon. Uulitin ko, hindi po kami professional na mekaniko. Nakakaintindi lang. Siyempre, dahil wala po tayong tools, manghihiram muna tayo sa ating kaibigan, mabuting kaibigan. Manghiram po tayo sa may-ari ng jeep na ito, kay Kuya Rod. Yun! Nakahiram na tayo, idol, ng mga tools para may kasama natin yung ating cylinder head. Nakahiram tayo ng torque wrench kasi wala tayo nito special tools to. Kaya nanghiram tayo sa may meron. Kaya big shout out nga po pala kay Kuya Rod, na kapwa namin jeepney driver na may sariling jeep, na nagmagandang loob magpahiram po sa amin ng inyong torque wrench at saka yung 41. Maraming salamat po. Kasi po, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po namin nabubuo yung aming jeep, ang aming makina. Kaya maraming salamat po agad. Bago po natin ilagay yung ating cylinder head gasket, ito yon, bago na siya. Kailangan po natin ng silak para sure na walang singaw yung ating cylinder head gasket. Kailangan po talaga yan, mga turugsoy. Pagkatapos nyan, sasampan na natin yung ating cylinder head. Kaya ito siya. Yan. Wala pa yung intake nya at saka yung exhaust manifold nya. Mas magaan kasi buhatin to kapag wala pa yon. Ihuhuli na lang natin ng kabit yun, mga turugsoy. Tapos maya ay aandar na po itong ating makina, mga idol at mga turugsoy, at makakabiyahe na po tayo sa wakas. After 5 days, 6 days o mag 1 week na, hindi tayo nakakabiyahe. At sa mga puntong ito, mga idol at mga turugsoy, ay lalapat na po natin yung ating cylinder head dito sa ating block ng ating makina. Napakagaan niyang buhatin kasi nga wala pa po yung ating intake at saka yung exhaust manifold. Bale, naikasa na po natin ng mabilis yan dyan. Pagkatapos yan ay kakabit na po natin yung head bolt ng ating makina, mga idol at mga turugsoy. Kung nakakabit na po dyan yung ating intake at saka yung exhaust manifold, ay medyo mahihirapan tayo nun kasi syempre dagdag bigat na rin yun, may kabigatan yun. Kaya mas maganda pa po talaga, mga idol at mga turugsoy, na wala yun.
At sa mga puntong yan mga idol at mga turugsoy, no, kinakabit na po namin yung mga tornilyo niyan. At sa mga oras na yan mga turugsoy, syempre kayang-kaya ko na yan mga turugsoy. Hihigpitan ko na yan. Hihigpitan ko lang yung mga head bolt na ating sender head. Bali, papalapating ko lang yan. Hindi ko po ito torque yan kasi wala pa yung aking bossing yan. Ang magtutorque yan yung aking bossing kasi siya nakakalam kung gaano kahigpit yun. Para kung ano man, kunyari, merong mag-lost thread. Kasi, siyempre, yung ating makina matagal na yun Hindi na maiiwasan magkaroon ng lost thread dyan. Kasi yung ganyan, yung cylinder head na yan, kapag kinakabit yan, mga idol at mga turugsoy, no, ang higpit po talaga niyan ay 100 Newton meter yata tawag doon. Hindi ko alam kasi nga, di ba? Hindi naman ako professional na mekaniko, nakakaintindi lang. Parang Newton meter, 100 Newton meter yata yung higpit niyan. Kaya kapag ganyan, masayla na yun Kailangan, ang maghihigpit na yan mga turugsoy ay yung ating bossing para kung ano man ang mangyayari, may ma-lost thread man doon, hindi ako may kagagawan. Siya na yun. Kaya kapag na-lost thread niya yun, walang ibang sisisihin kundi sarili niya lang, di ba? Tayo ala-alalay na lang. Bale, ito na yun. Kapag tumunog ng tok, pakinggan nyo yun, narinig nyo ba yun? So, ibig sabihin, pag lumudok ng tick na ganon, all goods na yun mga idol at mga turugsoy. Yun na yung pinakang higpit niya. All goods na mga idol at mga turugsoy. Okay, naikabit na po natin yung exhaust manifold, intake, carburetor, yung alternator, yung fan belt, yung breather, yung dipstick. Tapos itong huli ngayon, ito kinakabit na po natin yung mga hose ng ating crudo dito sa ating fuel filter. Tapos papump na lang yung injection pump. Pag wala ng hangin, andar na yan. Tapos tubig na ng radiator. All goods na mga turugsoy. Alright mga turugsoy, tubig na lang. At pagkatapos niyan at napuno natin yung tubig ng ating radiator mga turugsoy, mamaya-maya niyan malalaman na natin yung resulta ng ating pinaghirapan, pinagpaguran na aandar na ba yan ng all goods. Pero sinisigurado ko sa inyo mga idol at mga turugsoy na all goods na po yung ating makina. Bale, habang nagsasalin nga po ako nitong tubig ng ating radiator mga idol at mga turugsoy, no, ay mag-shoutout na po muna ako. Unang-unang shoutout ko po sa lahat, Kuya Rod, syempre. Yung may-ari ng jeep na Pasig Quiapo na Roadstar, kasi siya yung nagkapairam sa atin ng mga tools niya na wala kami. Big shoutout po sa inyo Kuya Rod. At sumunod, yung mga kaibigan natin na hindi nakakalimot sa atin, up and down, andyan pa rin sila para suporta sa atin. Uunahin ko na po sa inyo, no, si RJ Vlogs. Paki-support na rin po kasi isa rin siyang vlogger. Nagsisimula pa rin siya sa pag-vlog kagaya ko. Please support na rin po ninyo mga idol at mga turugsoy. Andyan yun. Ito yung page niya, Facebook page niya. Paki-like na rin po mga idol at mga turugsoy. At syempre yung page po natin mga idol at mga turugsoy na Buhay ng Chopper TV ay paki-like na rin po. At kung sa mga puntong ito mga idol at mga turugsoy, no, kung nanonood pa rin po kayo, please pa-comment down below naman po ng mga turugsoy kung taga-saan po kayo para nalalaman ko po kung taga-saan po kayo at kung saan na po nakaabot ang aking video. At i-shoutout ko na rin po pala mga idol at mga turugsoy, no, si Papa Jack.
Shoutout sa iyo, Papa Jack. Na isang chopper din na jeep na isang tropa rin yan na malupit. At hindi ko na rin po papalagpasin mga Trogsoy, no, yung aming grupo na Pasig Quiapo Scatter. Sa lahat ng membro dyan, shoutout na po sa inyong lahat. At syempre, hindi ko na rin po papalagpasin yung shoutout si Ate Lisel, si Lisel Francisco, na dati kong kaklase nung nag-aaral pa ako nung college ako. Tapos si Jason Matote na nasa Sarangani ngayon. At saka sa lahat ng mga family and friends ko, shoutout po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat palagi. Alright, heater, the moment of truth mga idol at mga Trogsoy. Papaanda rin na natin yung ating makina. And jet. Under ng maayos to. At tiwala ako sa aming gawa. Talagang yun lang ang naging sira ng ating kabayo mga Trogsoy. Kaya umabot tayo ng ilang araw. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ng mga araw. Mag-isang linggo talaga. Heater. Game start. Moment of truth. Ayos, mga Trogsoy, mandar na. Langis, bomba. Yoy! Mandar na. Meron siyang usok na puti. Pero normal lang po yan mga idol at mga Trogsoy kasi bagong andar yung makina natin. Pero yung ating makina, okay na, all rights na. Siyempre dahil lumandar na po yung ating kabayo mga Trogsoy. Isoli na natin tong hiniram natin na tools doon sa may-ari. Para in case of emergency ulit, so susunod, kapag nangailangan tayo, makakaulit pa po tayo. Hindi dahil sa kanya, hindi natin mapapaandar yung sasakyan natin kasi kulang tayo ng tools. Kaya, papasalamat po ako sa inyo, Kuya Rod. Sorry ko na, Kuya Rod, ha? Asawa mo na lang. Pantay-pantay. Tayo yung may-ari na yung tools natin. Para magpantay-pantay. Alright, mga Trogsoy, umandar na siya. All good ka, mga idol at mga Trogsoy. And that's all for today. And hi, thank you, I love you.